Ang laki-laking pribilehiyo po. Kaya yung bawat ministry na meron po tayo sa church na kinabibilangan po natin, mga kapatid, it is very, very good kung ito po ay ating itetreasure. Ito po ay ating pasasalamatan. Ang sabi po ng verse number 9, For we are laborers together with God. I like that. Diba? For we are laborers together with God. Pag tinignan nyo po mga kapatid, hindi ba napakalaking pribilehiyo na tayo po ay maikonsider ng ating Panginoon? Kaya ito po yung sinasabi ko, para nang sa ganun po, magkaroon tayo ng maturity na ganun natin tingnan yung ministry. Wag mangyayari po na magmi-ministeryo ka, tapos ang tingin mo, dapat tanawin sa yung utang na loob yan. Magmi-ministeryo ka, pero ang gusto mo, meron pong balik sa iyo yan, mula doon sa tao. Mali po yan. Tatandaan nyo po, kung ako po ay nakapagmi-ministeryo, ito pong every night preaching na ito, kinukonsider ko po sa usapin ng ministry, ito po ay privilege. Amen? Yeah. It is a great privilege from God. And I praise the Lord na sa napakaraming tao, isa ako sa pinili niya. Isa ako sa binigyan niya ng pagkakataon para makapagministeryo sa Kanya. Kaya anumang ministry na ginagampanan mo sa church, huwag kang aasta na parang ikaw ay dapat tanawan ng utang na loob. Mali po yan. Ang maging pastor ay isang pribilehiyo. Ang maging preacher ay isang pribilehiyo. Ang maging diakono ay isang pribilehiyo. Ang maging leader sa mga ministries, isang pribilehiyo. Ang makapagturo sa mga bata, isang pribilehiyo. Ang makapagkaloob at makapagbigay sa gawain ng Panginoon, ito'y isang pribilehiyo. Ang lahat ng po pwede umawit sa Panginoon, magturo sa mga bata, makahayo, ikaw ay bigyan po ng specific ministry and responsibility sa church. Ang tawag po dyan, privilege. Amen? Privilege. At walang kahit sinong pwedeng magmalaki sa Panginoon. Alam nyo, kung hindi po ako magpapagamit sa Diyos, kayang-kaya ng Diyos na pumili ng gagamitin niya. Kung hindi ka magpapagamit sa Diyos, mga kapatid, napakadali para sa Diyos na maglagay ng pupwede na gamitin po niya. Kaya hindi po maganda na tayo po'y magmamalaki at magmapapuri kapag tayo po ay nagagamit ng Panginoon, sapagkat sa katotohanan, walang utang na loob ang Diyos sa atin. Kung tayo po ay naglilingkod, kung tayo po'y may nagagawa, kung tayo po'y involved sa ministry, hindi utang na loob ng Diyos yan. Yan po'y pribilehiyo na ibinigay ng Panginoon sa atin. Amen? Hindi ba napakalaking privilege na tayo po'y makapaglingkod sa King of Kings and Lord of Lords? Amen? Hindi ba napakalaking privilege na makaawit ka para sa Panginoon? Kaya nga, mga kapatid, hindi mo dapat binabaliwalayan. Sinasabi ko nga mag-special number ka, hindi ka man lang magpa-practice, aawitin mo yan para sa Diyos. A-attend ka ng service, hindi ka man lang magpakaaga, magse-serve ka sa Panginoon. Ibig sabihin po, kung talagang tinatanaw po natin sa Diyos at tinitingnan po natin that it is indeed a great privilege na tayo po'y makapagministeryo, mga kapatid, ang takbo ng isip, tumatanaw tayo ng utang na loob sa Diyos. Amen? Ito po ang isang bagay na gusto kong liwanagin po sa inyo. Yung piliin po tayo ng Panginoon. Yung bigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong magsilbi. Ang tawag po dyan, privilege. Privilege. Tingnan niyo po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6. Sa ikalawang sulat ni Apostle Pablo, ang sabi po niya sa verse number 1, We then as workers together with Him, beseech you that you receive not the grace of God in vain. Kumbaga po, yung pagkakataon na ibinigay po sa atin, yung biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, huwag nating hayaang ito po ay mawalan ng kabuluhan.